Isang nagbabagang panimula ang sumalubong sa ating pambansang kupunan. Binuksan ng Alas Pilipinas ang kanilang kampanya sa 2026 AVC Women's Cup sa pamamagitan ng isang dominanteng laro. Tinapunan nila ng bagsik ang kupunan ng Uzbekistan sa loob ng tatlong sunod-sunod na sets, 25-16, 25-12 at 25-14. Ginanap ang bagbakan sa nagkakagulong Camden City Arena. Sa harap ng lumiliyab na suporta ng mga Pilipino, ipinakita ng Alas na handa silang makipagsabayan sa buong Asya. Ang panalong ito ay hindi lang basta tsamba, kundi isang statement win na nagpapakita ng tamang timpla ng karanasan at bagong dugo sa kupunan. Malinaw ang naging laro ng Pilipinas. Mula sa unang sipol ng referee, hindi hinayaan ng Alas Pilipinas na makuha ng Uzbekistan ang kanilang ritmo. Kinontrol ng Nationals ang tempo sa pamamagitan ng agresibong serve o service aces at matibay na depensa sa net. Nahirapan ang Central Asian team na mag-adjust sa bilis ng bola at sa ingay ng mga manonood. Ang distribusyon ng bola ay naging swabe kaya nahirapan ang blockers ng Uzbekistan na hulaan kung saan pupunta ang atake. Ito ang perpektong definisyon ng dictating the tempo mula simula hanggang dulo. Hindi pwedeng hindi mapansin ang dalawang haligi ng Philippine Volleyball na muling nagpakita ng kanilang bagsik. Ibinalik nina Alyssa Valdez at Jovelyn Gonzaga ang kanilang vintage form na tila ba bimaligtad ang oras. Paningunahan ng phenom na si Alyssa Valdez ang atake matapos magtala ng 14 na puntos na binubuo ng 11 attacks, 2 blocks at 1 ace. Sa kabilang banda, hindi rin nagpahuli ang Bionic Tower na si Jovelyn Gonzaga na nag-ambag ng 12 puntos mula sa 10 attacks at 2 service aces. Ang kanilang presensya sa magkabilang gilid o pins ang sumira sa diskarte at depensa ng kalaban. Sa ganitong uri ng international tournaments, napakahalaga ng leadership. Noong mga sandaling nagtatangkang Uzbekistan na humabol sa mga rallies, makikita mo ang kalmado ngunit matatag na pamumuno ni Valdez at Gonzaga. Hindi sila basta umi-score, ginagabayan din nila ang kanilang mas mabatang kakampi sa loob ng court. Ang kanilang maturity ang nagsisilbing shock absorber ng kupunan tuwing may presyon. Ito ang dahilan kung bakit anong gawing palit ng diskarte ng Uzbekistan na nanatiling kontrolado ng Alas Pilipinas ang scoreboard. Habang ang mga veterano ang nagbibigay ng estabilidad, isang bagong pangalan naman ang naging laman ng usap-usapan. Gumawa agad ng malaking ingay si Nina Itang sa kanyang unang opisyal na laro bilang kinalarakasan ng bansa. Hindi siya kinabahan sa international stage at nagpasiklab agad ng 12 puntos. Masusukat ang kanyang bagsik sa 8 atake at 4 na naglalakihang blocks. Ang kanyang presensya sa gitna ay nagbigay ng panibagong dimensyon sa opensa at depensa ng bansa na nagpatunay na karapat-dapat siya sa kanyang spot sa pambansang kupunan. Si Nina Itang ang maituturing na X-factor sa laban na ito. Ang 4 na blocks na kanyang ginawa ay hindi lang basta puntos, kundi isang malaking psychological blow para sa mga attackers ng Uzbekistan. Nabawasan ng kumpiyansa ng kalaban na pumaro sa gitna dahil alam nilang may pader na naghihintay sa kanila. Ang maganda pa rito, dahil sa magandang laro ni Itang sa gitna, nabuksan ng mga gilid para kina Valdez at Gonzaga. Nahati ang atensyon ng blocking ng Uzbekistan na siyang pangarap ng bawat setter sa volleyball. Naging perpekto ang simula ng Alas Pilipinas sa AVC Women's Cup. Ipinakita nila ang kombinasyon ng karanasan ni Valdez at Gonzaga kasama ang gutom at talento ng mga tulad ni Itang ay isang nakamamatay na formula. Ngunit simula pa lamang ito ng mahabang laban. Mas bibigat pa ang mga susunod na kalaban kaya naman kailangan nilang mapanatili ang ganitong antas ng laro at iwasan ang mga unforced errors. Ano ang masasabi ninyo sa naging laro ni Itang at ng mga veterano? I-comment ang inyong opinyon sa ibaba. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa iba pang mga updates dito sa ating channel. Hanggang sa muli, ito si Joust Volley, nag-uulat.
Tanggap mo ba? Tanggap mo? Okay lang. Maluluto naman. Maiinit naman, di ba? Masarap pa yan. Mamamit naman yung ano. Para masarap Yung germs. Mawala naman yung germs, no? I-ano ko to sa'yo eh. Ibang flavor yan. Maiinit Boss, naman. okay lang, boss. Bastos. Kukulo naman yan yung germs. Oo, matay ko. Karma. Ulit. Then I switch my flight and I'll be right back at it by the end of the night. Can we pretend that airplanes in the night sky like shooting stars? I could really use a wish right now, wish right now, wish right now. Ito talaga yung pinakamatinig sa Tio. Pinakamatinig. Pag yan na, Viral? pag yan nag-viral, Pinakamatinig si Bangus. Te, wag ka magalit, please. Sabihin mo sila, i-follow nila ako sa Facebook page ko. Hinahanap, ikaw tsaka si Ate Gemma. Boss, tinalo nyo nga kami, papapalo ko siya. Ikaw yung boss ko. O, i-follow nyo daw siya sa Facebook. O, sige, i-follow nyo daw po siya sa Facebook. Like, share, and subscribe. Thank you, te. Bye-bye, te. Para matagdagan pa yung followers. follow mo din. Thank you. Ikaw din, din. Ba't ka nanginginan ng mga pieces sa mga followers mo? Thank you, guys. Get one. Kulay. Ano na protein? Ikaw na ba? Ay, dalawa ko. Ay, ayaw. Yung paa. Si Ate Mas, naibo na naman ako. Diba ni G? Kaso na doon, sabi ko, so... I can't. Dito na. Your mom. Your mom. Mom. Let's go, mom. Mom. Ate Mar. Marlon, ikaw bumili niya eh. I only had one. Make it true, Vani. For the gram. Per jersey number daw. Kung tapikin po ito pag doon na... Hindi kita. Sila, Marlo. Ang colorful ah. Tingnan mo. Daming naman ang bulsa ko. Ay, paldo ah. Something for you. Walang yan. Binusa mo pa yan tinapay mo. Bulsa ko. Blessing. I-reveal ko to kapag nasa farm ka na. Akin yan. Ang balas. Kaya mo yan. Kaya yan. Ano ba to? Ano ba to? Kutsara. Uy, ano ba to?